Yuan, bakit hindi ka magpakabait? Ikaw na naman ang nagpapagalit sa kanya. Ashe, bakit ka nandito? Ayos ka lang ba? Nag-uusap lang kami kanina. Alam kong bumalik ka dito para sa birthday party ng ama mo. Pero bakit nauwi sa ganito? Nag-aaway na naman kayo. Uminit na naman bang ulo mo? Si Yuan ay nasanay ko sa sobrang lambing. Mainitin ang ulo niya. Siguradong may nasabi kayong mali kanina. Kaya siya naging ganito. Intindihin niyo na lang siya. Siyempre. Pamilya naman tayong lahat. Bakit pa natin palagyan ng mga bagay na ito? Kung talagang pamilya tayo, paano niyo nagawang saktan si Yuan niya ng ganyan? Nakita ko na may pamalo ka at may mga basag na salamin sa bubong. Nagtataka ako. Ano bang klaseng ginawa ni Yuan para mapilitan kang gawin ng mga bagay na ito? Nagkataon lang na nagsalita siya ng masama tungkol sa tita niya. Kaya, ikinasal si Yuan sa akin at sa pamilya Wei. Itong pamilya ko. At ikaw, parang hindi ka kontento sa pamilya Wei na tinatawag mong walang silbi. Hindi na dapat maugnayan ang mga pamilya Jiang at Wei sa hinara, lalo na sa ugali mong ganyan. Mga hindi pagkakaunawan lamang yun. Oo, galit lang ako. Lahat ay naibundol ko kay Yan. Si Yan, wala talagang kasalanan. Kasalanan? Kung ganun, inosente si Yuan Ye. Kaya dapat na humingi ka ng tawad sa kanya. Ako ang pinapahingi mo ng tawad sa kanya? Ayaw mo? Yan. Hihingi ko ng tawad sa'yo para sa ama mo. Itong pamilya, hindi maiwasan may mga malit na banggaan. Ang ama mo ay masyadong nagalit kanina. Alam na rin niya nagkamali siya. Kaya huwag ka na makipagtalo sa kanya. Ayos lang. Kalimutan na natin. Pero gusto ko pa rin mabuhay ang mga alaala ng mama ko. Ngayon, hindi pa tong oras para pagtalunan na yun. Ngayon, nandito na lahat. Maghapunan na tayo. Aling Zhang, magsimula ng hapunan. Opo. Nandito si Mr. Wei, tagapangulo. Mas mabuti na kayo magtimpi muna. Kailangan natin lumapit kay Mr. Wei para sa pondo ng bagong proyekto. Itong dalagang to, aalisin ko rin ba ng araw? Masakit? Hindi naman. Makinig ka. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na huwag kang gagawa ng gulo sa pamilya Jiang? Bakit hindi ka nakikinig? Hindi ako ng gulo. Hindi ba't nandun ka kay Ching? Bakit ka nandito? Sinabi ko lang naman na malilate ako dahil hindi darating ang sekretarya. Nangangako ako sa'yo na tutulungan kita makuha ang alaala ng iyong ina. Parang namamanid na. Sandali lang at bababa ako. Makikipag-usap ako sa papa mo. Tsak na matutulungan kita makuha mga gamit ng ina mo. Maghintay ka lang ng maayos. Sige. Yuan Ye. Masakit pa bang mukha mo? Hindi ko talaga maintindihan kung bakit galit na galit ka sa akin. Nang pumanaw ang mama mo, ako at ang papa mo ay magsasama habang buhay. Hindi ba itong mabuting bagay? Hindi ko talaga maintindihan. Bakit kayo nagpakasal? Bakit si papang pumatay kay mama? Wala ka bang alam? Tapos ng lahat niyon. Bukod pa dyan, kung gusto mong mabuhay ang papa mo na mag-isa habang buhay, masyado kang makasarili. Wala akong nakaraan sa puso ko. Kaya hindi ko ito matatanggap. Ako bang makasarili? Sinadya mo mapahalog sa hagdan at pumatay sa sariling anak para pagbintangan ako. Anong karapatan mong sabihin yan? Kung ganyan ang tingin mo, hindi na ako magpapapanggap pa. Sa dami ng taon,
Bakit hindi ka pa rin natuto? Jang yun. Ako mismo gumulong sa hagdan. Ikaw, may ebidensya ka ba? Kahit hindi ikaw tumulak sa akin, dadalhin mo ka sa langit habang buhay. Sino may sabing wala akong ebidensya? Anong sabi mo? Kahit 2 taon lumipas, maniwala ka man o hindi, pwede ko pa rin imbestigan kung gugustuhin ko. Bukod pa dyan, ito may kinalaman sa nalaman ng papa ko. Sige, kung ganun, imbestigahan mo. Jan Yuanye, huwag kang magkunwari dito. Kung kaya mo talagang alamin sa loob ng 2 taon, naghihintay ka ba ng 2 taon na walang ginagawa? Tingnan na lang natin. Sige. Ashi, huwag kang mag-alala. Bukas, dadalhin ko na ang mga gamit at ihahatid ko mismo sa bahay niyo ni Yanye. Yuanye, gabi na. Tara na. Yuanye, makinig ka sa asawa mo. Huwag ka na magmatigas. Kumusta ang pamumula ng chairman sa bagong proyekto? Naayos na. Sabi niya na ibibigay na lang sa atin. Ang pamilya Jiang ay nag-invest ng 200 million at ibibigay ang isa sa mga proyekto ng pamilya Wei sa pamilya Jiang para pamahalaan. Talaga? Napakagalante naman ng pamilya Wei. Siguro dahil kay Yuan Ye. Hindi ko akalain ka ng pa niya kamahal si Yuan Ye. Huwag mo nang banggitin. Si Lolo Jiang at ang babaeng yon ay talagang paborito ng pamilya Wei. Pero ang babaeng yon, hindi man lang nagpapakita ng kabaitan sa pamilya Jiang. Ang dami ng binibigay ng pamilya Wei sa pamilya Jiang dahil naghihintay sila ng tamang oras para mabawi ang lahat. At pumayag ka sa mga kondisyon nila? Eh kung hindi tayo pumayag, kailangan ng mga tao natin ang puhunan ngayon. Kaya anong gagawin natin? Wala tayong maipagbabanta kay Yuan niya sa hinaharap. Hahayaan ba niyang pamilya Wei nang guluhin ako? Hindi. Anak ko siya. Anong silbi ng mga gamit yan kung nasa bahay pa rin natin? Balas lang yun. Wala akong pakialam. Basta nandito ka, wala akong kinatatakutan. Bukas, ihati ng mga gamit ng mama mo. Huwag mo kalimutang bilangin yun. Alam ko. Salamat, Wichi. Ikaw ang asawa ko. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ito lang ang bagay na gusto kong pasalamatan ka, Wichi. Pag naibalik na sa akin ang mga gamit ng ina ko, papalayain na kita. At bibigyan ko ng daan ay yung mga minamahal. Sa ganitong paraan, parang hindi na tayo nakagapos. Naisip ko ng iba't ibang paraan para mabawi ang mga bagay na ito. Kailangan ko lang magpatuloy na umiibig sa'yo. Papasok ka na sa trabaho? Hindi mo na kailangang hintayin ako sa hapunan itong mga araw na ito. Pupuntahan ko muna si Xiaoting. Gusto mong makipaghapunan kay Miss Bai? Mangyaring mag-ingat ka kay Bai Chingching. Pupuntahan ko lang si Xiaoting. Kailangan niya ako. Maghintay ka ng ilang araw bago ako makabalik para bumawi. Wishi, naipaalala ko na sa'yo. Hello, Attorney Sue. Pwede ka bang makausap ngayon? Miss Jiang, may gusto ka bang ipagawa sa akin? Pagkigawa mo ako ng kasunod sa diborsyo, kailangan ko ito ngayon. Hindi ba sinabi ko na huwag muna tayong kumilos nitong 2 araw? Hindi ko talagang gustong kumilos. Pero may mga bagay na sa tingin ko, kailangan nating harapin ng personal. Ano yun? Wishi, mag-divorce na tayo. Seryoso ka ba? Alam mo ba kung bakit? Bakit? Dapat malinaw na sa puso mo bago mo sabihin. Dahil ba ito kay Bai Xingxing at kay Xiaoting? Sabi ko, wala silang kinalaman dito. Gusto ko makipag-divorce. Dahil sa problema nating dalawa, hindi ko na kayang tanggapin
Hindi ka ba natatakot sa papa mo? Ngayon, wala nang natira. Ibig sabihin, hindi ka nakipaghiwalay noon dahil hinihintay mo kung tulungan ka makuha ang gamit ng mama mo. Ngayon, pwede mo nang alagaan si Bai Chingching at ang kanyang anak nang walang pasanin. Hindi ako pumapayag. Hindi ko pipirmahan yan. Ayos lang. Lagi namang may paraan para mapilit kang pumayag sa diborsyo. Kung hindi gumana, maghiwalay na lang tayo ng tira ng 2 taon. Kung ayaw mong pumayag, ako na lang pipili. Sir, tumawag na naman si Miss Bai ngayon. Anong sabi niya? Ang sabi niya, nilagnat na naman ang bata ngayon. At kailangan mo lang sumailalim sa bone marrow transplant. Baka hindi na pwedeng ipagpaliban. Hindi ba't matagal lang nakahanap ng bone marrow match? Ano ngayon? May nakita ka na ba? Wala pa rin. Sir, kung wala talagang mahanap, maaari bang si Miss Jiang na lang ulit ang magdodonate para sa bata? Ituloy ang paghahanap ng tamang tao at dagdagan ng pagsisikap. Opo. Ako ay tumira kasama si Yuchi ng 2 taon. Hindi ko maisip na maisasama natin ang iisang kahon lang. Anong ginagawa mo? Miss Jiang, tulungan mo ulit si Xiaoting. Huwag mong gagawin yan. Kung may sasabihin ka, tumayo ka. Nagpunta ako dahil wala akong magawa. Kung hindi hilingin ka, Miss Jiang, tulungan mo si Xiaoting. Kailangan niya na bone marrow transplant ngayon. Gusto mo bang tulungan ko si Yanting na magpa-bone marrow transplant ulit? Alam ko dati na ikaw tumulong sa kanya. Ikaw hinili ni Astrid na mag-donate para sa kanya. Iminugkay ko maghanap ng iba, pero hindi pa nakakakita na angkop ng kandidato. Ngayon, hindi na talaga pwedeng ipagpaliwas si Xiaoting. Ganun ba? Sige. Totoo ba? Mabuti naman. Tutulungan nga kita. Pero ang gagawin mo? Miss Jiang, ganito na lang. Ililigtas ko ang anak mo. Ibalik mo ang asawa ko. Miss Jiang, si Achi, hindi siya isang bagay. May sarili siyang pagpipili at kalayaan. Hindi dahil sa nagsisinungaling ako, kundi dahil kaya niyang manatili sa tabi mo. Nagbibiro ka ba? Isang asang hindi umuuwi. Hindi niya ako gusto. Anong ibig mong sabihin? Sige, pag-isipan ko ito na mabuti. Umalis ka na. Miss Jiang! Miss Jiang! Magdodonate ako ng bone marrow para sa anak niya. Magandang ideya ba to? Hello, Ma. Achi, nasa lamang bahay si Yuan ngayon. Umuwi ka agad. Pauwi na. Pa. Ma. Kakarating lang ni Yuan Ye. Sinabi niya sa amin ang tungkol sa inyong dalawa. Achi, pakiusap. Mag-ayos na kayo. Wala akong balak makipaghiwalay sa kanya. Ayaw mo makipaghiwalay kay Yuan Ye? Kung hindi kayo maghiwalay, gusto mo bang itali siya? Kailangan mo makinig sa utos ng inyong ama. Makipaghiwalay ka na. Sabi ni Yuan Ye, basta makipaghiwalay siya sa'yo, magdodonate siya ng bone marrow kay Xiaoting. Paano mo nalaman na kailangan ni Xiaoting ng bone marrow? Huwag mong alalahanin kung paano ko nalaman. Ang mahalaga, gusto kong maging ligtas ang anak ninyong dalawa. Achi, bakit ka nag-aatubili pa?
Nasuri na namin ang kondisyon ng bata. Kung hindi siya magkakahanap ng bone marrow transplant, mamamatay siya. Ma, pag-usapan mo muna ninyo. Kung ako kay Weichi, pipili agad ako ng desisyon. Teka lang Yuyue. Jiang Yue! Bakit? Nakapag-isip ka na? Talaga bang gusto mo makipaghiwalay sa akin? Gusto kong makipaghiwalay sa'yo. Nakapag-donate ka na sa kanya minsan. Kung magdo-donate ka ulit, malaki na tong pinsala sa katawan mo. Pwede ba? Hinihiling ko sa'yo. Maghiwalay na tayo. Jiang Yuanye, 2 taon na tayong kasal. Kailan mo ba ako minahal? Achi, malaga ba sa'yo kung mahal kita o hindi? Ang kasal natin ay isang transaksyon. Nakalimutan mo na ba? Sige, naiintindihan ko. Oh, natupad mo na mga layunin mo. Huwag kang mag-alala. Susundin ko ang ating kasunduan. Mr. Gu, Yuanye, ang resulta na pinapahanap mo sa akin noong nakaraan. kumusta? Makinig ka. May ilang bagay na dapat mo makita mismo. Ano ng resulta? Pinapunta kita dahil dito. Ano to? Totoo bang lahat ng ito? Nangyari sa akin to 3 taon na nakalipas. Pagkatapos tumana ng mama ko. Hindi ko na matandaan. Sa halip, nabuntis ako at kontrolado ni Chen Mushan hanggang sa mga anak ako. Hindi ito pwedeng sabihing peke. Sa totoo lang, kung hindi mo muna binunyag ang ilang impormasyon sa akin, hindi sana ako makipagtalo sa'yo. Si Chen Yu siya ang dapat managot nito. Kaya ibig sabihin ba, ang ama na dinadala ko ay siya? Totoo nga buntis ako? Hindi ba? Pero, nasaan ang anak ko? Bakit wala akong alaala kahit kaunti? Talaga bang wala kang naalala tungkol sa anak mo? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Nasaan ang anak ko? Kumusta na siya? Anong pinagsasabi mo? May naaalala ka ba tungkol sa bata? Ayos ka lang ba? Mahal na mahal kita. Miss, buntis ka. Congratulations. Lalaki ang anak mo. Yan. Ayos ka lang ba? Yun! Inayos ko ng problema sa kumpanya. Magpakasal na tayo. Talaga? Hindi ka lang sisinungaling? Dati kasi, nung napunta sa akin ng kumpanya, marami kong nakaaway sa mundo ng negosyo. Natatakot ako na baka malaman nila magkasama tayo. Kaya hindi ko pinagsabi ng kahit kanino ang tungkol sa atin. Patawarin mo ako. Napahirapan pa kita. Pero, akong fiancé mo, nakalimutan mo na ba na tayo na ikasal na mula pagkasilang? Iba ang fiancé sa kasunduan at sa tunay na pag-ibig. Para sa'yo, ako ba'y fiancé mo o tunay mong mahal? Simula pa nang ipinanganak ako, ikaw na ang pag-ibig ng buhay ko na nakatadhana para sa akin. Ang corny mo naman. Maghintay ka hanggat sa pagkasalan kita.
Sige. Kumusta ka na? Ayos ka na ba? Bakit nandito na naman ako sa ospital? Nawalan ka ng malay, kaya dinala kita sa ospital. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. May sinabi ka bago ka nahimatay. Ano yung sinabi mo? Pumunta muna ako sa bayan ng Chang. Totoo ba? Alam mo ba kung sino ang ama ng bata? Nasaan ang bata ngayon? 4 na taon ang nakalipas. Hindi ko alam kung bakit napakahalaga ng pagkontrol sa sakit. Oo. Alam ko na lahat ng kasagutan sa bagay na ito. Ngayon, hindi ko alam anong dapat kong gawin. Kaya ngayon, kailangan mo ba ang tulong ko? May mga bagay na kaya kong harapin mag-isa. Para sa aking anak. Para sa sarili ko. Miss Chang, bakit nandito ka? Nandito ako para bawiin ang ninakaw mo sa akin. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Sabi ko, nandito ako para bawiin ang ninakaw mo sa akin. Hindi ko pa rin maintindihan. Halika. Jiang Yu, anong balak mo? Jiang Yu, anong balak mong gawin kay Xiaoteng? Ibalik mo siya sa akin. Talaga? Ako dapat magsabi ng salitang ibalik. Ninakaw mo si Xiaoteng. Ang 4 na taon ay sapat na para magsabing child trafficking. Ano bang sinasabi mo? Si Xiaoteng ang anak ko. Ibalik mo siya sa akin. Ngayon, nagpapangaka pa rin anak mo si Xiaoteng. Tingnan na lang natin. Ang kasinungalingan mo ay mabubunyag ko rin. Naaalala mo? Oo, naalala ko rin na ikaw at si Chen Moshan ay nilasing ako para mawala ang alaala ko at ninakaw ang anak ko para agawin ang posisyon ko. Lahat ng yun ay bumabalik sa alaala ko. Si Chen Moshan ang may gawa ng lahat ng ito. Napilitan lang ako. Inosente ako. Sige, tingnan natin kung maniniwala si Achi. Sasabihin mo kay Achi? Miss Chang, maniwala ka sa akin. Totoong tinakot ako ni Chen mo. Hindi ko kailanman ginusto na magkahiwalay kayo. Kung ipapaliwanag mo kay Yuchi, sasabihin mo rin ba sa pulis? Oo, tara na. Hindi ka pwedeng umalis! Huwag mo kong pigilan. Kung hindi ako naganda bago pa man, akala mo ba pupunta ako mag-isa? Yuan Ye. Narinig ko, nag-divorce na kayo ni Weichi. Kakahiwalay namin ni Weichi, pero nalaman mo agad ang balita. Ang bilis mo namang kumilos. Malapit na tayo simula pa pagkabata. Palagi ako nag-aalala para sa'yo. Sir, nandito na tayo sa tirahan ni Miss Bai. Nadala mo ba ang mga pinahanda ko? Sa folder ay ang kasunduan ng paglipat mula sa Bureau of Childcare. Sa bank card naman ang kompensasyon para kay Miss Bai. Naayos ko na lahat para sa'yo. Hintayin mo ko dito. Ako na lang ang bababa. Opo. Huwag mong kalimutan na malapit tayo mula pagkabata. Mahalaga ka sa akin. Hindi ko nakalimutan. Kahit ang mga bagay na dati ko nalimutan, naalala ko na lahat. Naalala mo? Oo. Kasama ng mga bagay na ibinigay mo sa akin para kontrolin ako, ang gamot na nagpawala ng alaala ko. Naalala ko na lahat tungkol sa pagkumusan ako. Yuan Ye. May mali ka bang pagkakaintindi? Ginawa ko yun para sa ikabubuti mo. Tumanggi siyang managot para sa'yo. Ang batang yun at ang lahat ng alaala mo ay pabigat lang sa'yo. Makakapagsimula ka lang ulit kung makakalimutan mo ang lahat ng ito. Mali na sinasabi ko sa'yo ngayon na hindi na kita kailangan. Ngayon, gusto ko nang umalis kasama ng anak ko. Pakiusap, hayaan mo kong umalis. Hindi ka pwedeng umalis. Yuan Ye! Yuan Ye! Bakit mo sinara ang pinto? Lumabas ka at mag-usap tayo ng maayos. Wala tayong dapat pag-usapan. Xiaoteng, pakiusap. Manatili ka kasama ako. Tita, ikaw ba talagang mama ko? Gusto mo ba na akong mama mo? Gustong gusto ko.
Anong gagawin ko ngayon? Naibalik ni Jiang Yu ang kanyang alaala. Kung makakalabas siya, tsak na sasabihin niya kay Wei ang lahat tungkol sa nangyari 4 taon nakalipas. Pareho tayong makukulong. Kaya hindi natin siya pwedeng hayaang magsabi nito sa iba ngayon. May cellphone si Jiang Yu sa kanya. At tsak na magpapadala siya ng mensahe o tatawag sa iba. Humanap ka ng kahit ano. Dalhin mo dito para mabuksan ko ang pinto. Yoyoy, makinig ka naman. Buksan mo ang pinto. Makipag-usap ka naman sa akin na maayos. Sabi ko, wala tayong dapat pag-usapan. Bakit walang nagbukas ng pinto? Sino yun? Hindi ko alam. Baka naman... ang pulis. Sige, isara mo ang pinto! Chen Muqing, bakit ka nandito? Nandito siya? Dumating si Papa! Ashi, anong ginagawa mo dito? Nasaan si Xiaoting? Si Xiaoting? Si Xiaoting ay... Papa, nandito kami! Ashi, sandali lang muna. Sinabi kang hindi pwede pumasok! Huwag mo kong sisihin. Hindi ko naman sinasadya. Tumawag na ko ng pulis. Bakit wala pa sila? Chelsea, magtago ka sa kwarto. Tutulungan ko ang papa mo. Opo. Sige, bilisan mo. Tumigil ka! Yuan Ye, ayos ka lang ba? Kung ganon, huwag ka nang umalis. Jiang Yun, kung may dapat sisihin ko ang pababalik ng alaala mo. Weishi! Wag! Bakit ka tumatayo lang dyan? Tumakas na tayo! Huwag kang gagalaw! Tumawag ka ng pulis. Sabi ko na hindi ako gagawa ng bagay na walang paghahanda. May Ching-Ching at Chen mo. May nagsampa ng kaso laban sa inyo para sa illegal na pagkakulong at pagdukot ng bata. Wala akong kinalaman dito. Siya ang may gawa ng lahat. Si Ching ang pumili sa akin. Weishi, gumising ka. Gumising ka. Hello? 911? Kailangan ko ng ambulansya. Mama, kailan ko ba makikita si Daddy ulit? Hintayin mo muna. Pagkatapos bigyan ng gamot ni doktor si papa mo, maaari mo na siyang makita. Nasaan si Mr. Wei? Ma'am, Nasa operating room. ang gunting. Sama ang lagay niya. Bumagsak ang presyon ng dugo ng pasyente. Ihanda mo ko ng epinephrine injection. Sir, si Miss Jiang na nawawala ng matagal. Sa wakas may balita na. Nasaan siya? Si Miss Jiang ay dinala ni Chen Muchan. At ngayon, ikinulong siya sa bahay ni Chen Muchan. Ipadala mo agad sa akin ang lokasyon. Ngayon din! Opo. Yuan Ye, hintayin mo ako. Yuan Ye. Wei Chi, umiwas ka na kay Yuan Ye sa hinaharap. Kung hindi... Doc,
bumalik na sa normal presyon ng dugo ng pasyente. Doc, kumusta na siya? Maayos ang operasyon. Wala na sa panganib ang pasyente. Pero sa pagkakataong ito, nasugatan ang kanyang utak. Kaya kailangan natin ng maingat na obserbasyon sa kanyang kalagayan. Naiintindihan po namin, Doc. Salamat. Salamat, Doc. Sir. Madam. Inutusan din ako ni Sir na magsiyasat tungkol sa kaso ni Song Miayon. Lumabas na ang mga resulta. Gusto mo ba itong makita? Anong pinasiyasat niya tungkol kay Song Miayon? Pakiramdam ni Mr. Wei na nagbuntis si Song Miayon para ilagay ka sa alanganin at tumalon siya sa hagdanan ng walang alanganin para lang pagbintangan ka. Kaya mabuting naimbestigahan ko. Kung ganun, ano natuklasan mo tungkol sa kanya? Maraming taon nang nakalipas. May isang taong nagngangalang Meng Dashan. Siya ang palaging kasama ni Song Miayon sa parental check-up nung siya'y buntis pa. At sinabi ng lalaki na anak niya ang dinadala niya. Si Song Miayon ay isang kabit at nagkaroon pa ng ibang relasyon sa labas ng palihim sa likod ng papa ko. Sa katunayan, kasama niya si Meng Dashan bago siya pumunta sa Jinsheng. Kung tutusin, ang papa mo ang naging kabit. Narito ang mga detalye. Maaari mong tingnan. Ayos, itatago kong mga dokumento. Salamat. May isa pa. Ano? Tungkol kina Bai Qingqing at Chen Mushan, natapos ng investigasyon, ang dalawa'y nahatulan ng child trafficking at illegal na pagkakakilanlan. At lumabas ang mga dokumento na ang aksidente ni Mr. Wei 4 na taon na nakalipas. Si Chen Mushan din ang may kagagawan. Na-aksidente si Wichi? Oo. Ayon sa dokumento, naitala dito lahat na nangyari kina Bai Qingqing at Chen Mushan. Tingnan mo. Ito ang mga ebidensya ng krimen. Marami pa rin kailangan kasi kasuhin sa kumpanya at himpilan ng pulis. Miss Zhang, pupunta muna ako doon. Kung may mangyari, ipapaalam ko agad sa'yo. Uichi. Sa totoo lang, tayong dalawa, nakalimutan mo na nagmahalan tayo. Pero sa huli, mag-asawa pa rin tayo, hindi ba? Ito ang tadhana. Sa kasamaang palad, ang kasanang walang pag-ibig ay hindi magtatagal. Sa huli, naghiwalay rin tayo. Ayos ka lang? Ikaw nga. Bakit? May nararamdaman ka ba? Matagal na kitang hinihintay. Ano? Pasensya na. Nakalimutan ko ang mga nangyari noon. Oo. Naalala ko na lahat. Pasensya na. Sa totoo lang, hindi ko pa rin maiwan ang mga nangyari 4 na taon na nakalipas. Kakapasok lang ni Gaosheng at sinabi niya sa akin na nagkaroon ka ng aksidente at nawala ng alaala. Si Chen mang may gawa nun. Pero, totoo nga marami kang tinis nito mga nakaraang taon. Salamat. Pero matagal ko nang gustong itanong sa'yo, bakit kailangan mo talaga makipag-divorce sa akin? Naalala kong sinabi ko sa iyo noon. No. Ang dami mong tinis na sakit. Pero wala akong alam. Kaya, pinahalap mo kay Gaoshen ang kaso ni Song Mingming? Sinabi ni Gaoshen sa'yo? Oo. Nandito ang mga resulta. Gusto mo bang tingnan? Yan Yue. Alam kong inaapi ka. Pero kung nalaman ko ito noon pa, hindi kaya tayo maghihiwalay. Bakit? Naalala ko nang malapit na tayong ikasal. 2 taon na nakalipas. Sinabi mong tutulungan mo akong lutasin ng gulo ng pamilya Jiang. Sabi ko sa iyo noon, hindi ko itinog si Song Miayon pababa. Sinabi mong maniniwala ka sa akin. Yuan Ye, totoo nga naniniwala ko sa'yo. Pero sa huli, ikaw gumamit nito para takutin ako. Diba? Salamat sa pagtulong mong alamin ang katotohanan.
Pero nagsaliksik ka lang pagkatapos ng diborsyo. Gusto mo ba talagang bumawi sa akin? Wala kang kasalanan. Yuanye, pakinggan mo munang paliwanag ko. Sige. Kakagising mo lang. Magpahinga ka muna ng mabuti. Huwag muna natin pag-usapan ito. Mahal, magkape muna tayo. Halika. Ang sarap. Binili ko ito ng special para sa'yo. Nagustuhan mo ba? Mahal, may nagustuhan akong bag kamakailan. Pero kulang pera ko para makuha yun. O ito, kung gusto mo talaga yon, ikaw nang bahala dyan. Salamat, mahal. Sir, may dokumentong dumating sa pamamagitan ng courier. Pakitingnan. Gusto ko ikaw mismo ang magsuri. Sige, salamat. Anong klaseng dokumentong ito? Kailangan pa ikaw mismong kumuha. Baka may kumpanya na gusto makipagtulungan sa atin ng may pakana. Ano ba yan? Wag, hindi mo pwedeng tingnan. Akin na yan! Ano ako? Huwag ka makialam! Namiya ka! Mahal ko, pakinggan mo ko ng paliwanag ko. Magpapaliwanag ka pa ba? Niloko mo ako! Ginamit mo ang pera ko para suportahan ng kalaguyo mo sa labas! Anong tingin mo sa akin? Hindi naman ganon. Hindi kita kaya eksakta ng ganyan. Hindi! May lakas ka pa magipagtalo kahit wala ka sa katarungan! Tumayo ka dyan! Huwag ka na magkunwari! Sir, ma'am, kumain na po tayo. Mamamatay tao! Hindi ko sinasadya! Hindi ko sinasadya! Malandi! Susumpahin kita! Susumpahin kita! Yue, bakit nandito ka? Ayoko sanang pumunta. Pero curious ako. Pinaghihiwalay mo ako at si Wichi. Ano talagang pakay mo na agawin ng anak ko? Yue, hindi mo ba naiintindihan? Ginawa kong lahat ng ito para sa'yo. Para sa akin ba? Para pahirapan ako at saktan ako? Tama? Bakit naman kita sasaktan? Ginawa ko ito para iligtas ka. Si Weichi, hindi kanya kayang pasayahin. Ako lang makakapagpasaya sa'yo. Anong sinasabi mo? Yue, dapat tayong magkasama. Pero, kinuha ka niya sa akin. Nababaloy ka na ba? Magpinsan tayo. Hindi tayo magkadugo. Anak-anakan lang ako ng pamilya. Bakit hindi tayo pwede magsama? Ampon lang ako! Hindi tayo pwede magsama. Hindi rin kita gusto. Tinuro lang kitang pinsan. Pero mula ngayon, hindi na kita kilala. Yue, bakit? Bakit ang dami kong ginawa para sa'yo pero hindi mo nakita? Kung saan na lang. Hindi na lang kung saan lumapit sa'yo. Pinsan. Tiyan mo tiyan. Mula ngayon, dito ka na magsisisi sa kulungan. Yuanye! Huwag mo ko tratuhin ng ganito! Miss Jiang, tinanong ko na si Bai Chingching ngayon. Handa na siya. Gusto mo ba siyang makita? Hindi na kailangan. Wala na akong masasabi sa kanya. Narinig ko na siya daw nagdanakaw ng asawa at anak ng iba. Ang ubang ganitong kalupit ay bagay lang makulong. Dapat siya tatarin ng pira-piraso.
Suklam ako sa mga kabit na katulad nito. Kung may mangas ng galaw ng anak ko, papatayin ko talaga siya. Ikaw, dumukot ka ba talaga ng asawa at anak ng iba? May ebidensya ba kayo ng ginawa kong mga bagay na yan? Ako nagpalaki sa batang yon at akong nanay niya. Malandi ka. Wala ka bang hiya? Tingnan mo kung paano kita tatapusin. Akin kayong dalawa. Akin kayong dalawa. Kayong pamilya ko. Mama, bilisan mo. Sabay tayong susunduin ni Papa mula sa ospital. Xiao, dahan-dahan lang. Nakalimutan mo na ba ang bili ng doktor? Kakatapos na ng operasyon, bawal ka pang maglaro at tumakbo sa loob ng 2 taon. Bawal ba talaga akong maglaro? Oh, Shouting! Papa! Miss na miss kita. Yuan Ye. Kumusta ka nito mga araw? Kumusta ang lagay ni Shouting? At kumusta naman ang kalagayan mo? Kakaopera ni Shouting. Pero, ayos na kami. Narinig ko na dadalhin mo si Shouting sa ibang bansa. Dadala mo si Shouting sa ibang bansa. Sobrang daming nangyari ito sa bayan. Gusto ko ng bagong kapaligiran na masangkop sa buhay namin ni Shouting. Sige. Papa, pwede bang sumama ka sa aming dalawa ni Mama? Gusto mo bang sumama si Papa sa inyo? Oo naman po. Gusto ko naman. Pero nakadepende kung gusto ni Mama na kasama niyo si Papa. Shouting, bumaba ka muna. May pag-uusapan pa kami ng papa mo. Papa, ibaba mo na ako. Lilipad kami ni Shouting sa susunod na Miyerkules. Kung may oras ka, bigyan mo ako ng pahiwatig. Oh, Anak, oras na. Malalate na tayo. Pero hindi pa dumadating si Papa. Si papa mo, may ginagawa pa, kaya hindi nakakapunta. Pwede naman tayo makipag-video call sa kanya kapag nasa abroad ka na. Sige na nga. Sir, dahil nandito na rin kayo, bakit hindi niyo sundan si Miss Jiang? Ayaw niya ako makita. Pero naayos na mga dating hindi pagkakaunawaan. Bakit hindi kayo magpagkasal ulit? Ang hindi pagkakaunawaan ay dapat tutasin. Pero ang pinsalang naidulot nito ay hindi na kailanman maghihilom. Talaga bang wala na kayong pag-asa ni Miss Jiang? Sir! Mama, ano bang nangyari? Wala. Umalis na tayo.